Ako si Sergeant Harold Patrimonio from 20 Special Forces Company, 6 Special Forces Battalion. Ikwento ko lang sa inyo yung karanasan ko dito sa Sulu. Kami mga Special Forces is lalo na sa 6 Battalion. Napunta kami sa Sulu 2018. That year, masyadong mainit pa yan, magulo. Kaya nung unang tapak ko nga sa Sulu doon ko na pag-isip-isip na parang lahat na yata dito sa Sulu, ma-chopper man, pumuputok, makanyon, pumuputok. Parang araw-araw dito New Year sa Sulu nung 2018. Kaya naninibago ako kasi doon sa dati kong na-assignan, hindi naman ganun. Nagulat lang talaga ako sa pagdating ko sa Sulu. Is parang araw-araw New Year. Gabi, putok. Umaga, putok. Kahit anong oras pwede. Grabing putukan. And then, first na assignment ko dito sa Sulu is napunta kami sa Barangay Sanda, Sitio Marang. Doon talaga yung headquarters namin. And then, yun na, yung kuha namin doon is operate, pag walang ginagawa, makipaghalubilo sa mga tao, magbarangay-barangay. Yun talaga yung routine namin, operation. Kasi kasagsagan pa nga, marami pa talaga yung Abu Sayyaf that time. That time, yung naabutan ko is buhay pa si Hatib Hadjan Sawadjaan. And dalawa yung commander na malalaking commander nung time. Si Radulan Sahiron at saka si Hatib Hadjan Sawadjaan. Yun yung matindi nung 2018, 19 hanggang 2021. And then nung napunta ako sa may Tanong Patrol Base, isang team kami doon, kasama ko si Lieutenant pa siya noon, si Lieutenant Dulawan. Doon kami sa Tanom nung time na yon. Nung time na yon, naranasan ko yung pumasok yung bala ng M203 pumasok mismo doon kung saan ako natutulog. Yun ang memorable ko na experience doon sa Sulu, sa Barangay Tanom. Ang kwento kasi noon, is prior nung na M203 yung tulugan ko, may binaba sa amin na message na operation. So, ang sabi, madaling araw kami lalabas ng patrol base para mag-operate. So, nung kagabihan nun, nung umaga pa, nag-prepare na kami ng babaunin namin, bili kami ng mga ulam. And then, nung gabi na yon, nakapix na kami ng mga gamit. Tinawag ako ni Sir Dulawan na sabi niya, Saranpat, yes sir. Sabi niya, lutuin mo yung ulam natin. Kasi may lakad tayong mamadaling araw. Ako naman, sige, yes sir. Niluto ko yung ulam. Nadubo ko yun. Luto ko yan. Habang nagluluto ako, katawagan ko yung misis ko. Nagtatanong siya, may lakad ba kami? Sabi ko, meron. Kaya magluluto ako ng ulam para
sa lakad namin madaling araw. And then, nung habang nagluluto ako nun, nung time na yun, bigla kaming may narinig na parang tsup, ganun ba, yung kanang tubo. Maya-maya, bang! Di, sigawan kami noon. Sabi nung, dapa, dapa, dapa. Hinaras tayo, haras. Di, dapaan na kami dun sa may kanal. Yung barikid namin, dapaan na kami dun. Obserbahan saan galing yung putok. Almost nasa south namin yun eh. South portion yung putok eh. Di, maya-maya naman, ayun na, may isa na naman, tsyuk! Bung! Pasok talaga sa kampo namin. Hindi, ngayon, di, kuha na kami, sector of fire. Yung mga kaan namin doon sa post 1, doon kami kung saan galing yung south, kung saan galing yung putok sa south. Kami yung nakaharap doon. Ngayon, habang nagre-return fire kami, kasi nagre-response kami. Ngayon, sinisilip-silip ko yung kubo ko. Sabi ko, nawala mang kubo ko. As in, nawala talaga, nawala. Na parang na-abolish ba yung kubo ko. Kasi, doon kasi sa Sulo, sa Tanom, yung tulugan kasi namin doon, hinuhukay. Yung huhukay namin, tapos lagyan ng kahoy, tapos lagyan ng bubong. Yung bubong namin, kuan lang yun eh. Laminated sacks. Ngayon, sabi ko, nawala talagang kubo ko. Di, sabi, tinamaan yata ang kubo ko ah. Di, okay lang, sabi naman, okay lang. Putukan. Return fire kami. Ngayon, maya-maya, ceasefire, observe. Inobserbahan namin kung meron ba talagang papasok. So ngayon, walang pumasok, wala nga, tahimik man. So ang ginawa namin, so doon na lang kami, nagdamag na lang kami doon sa Paksol, yung iba, bumabalik sa kubo, pero alert pa rin. Ako, nandun na lang ako sa kitchen na tutulog, hindi na ako nagpunta sa kubo ko kasi nawala nga kubo ko. Ngayon, kinabukasan, nung agaw liwanag na, so, pinuntahan ko yung kubo ko kasi nandun yung bandoler ko eh. Hindi man ako nakadala ng bandoler kasi nagluluto nga, yung baril lang ang dala ko. Ngayon, nung pumunta na ako sa kubo ko, umaga talaga, yun na, pagtingin ko, yung kubo ko pala yung tinamaan ng M203. Ngayon, habang inaayos, pinuntahan ko, nire-rescue ko yung ibang mga gamit ko, kasi lahat ng gamit ko tapon sa labas eh. Yung naiwan lang doon, bandoler. Buti yung bandoler kasi may bahala yata ako may bahala ako ng tubo eh. Buti hindi pumutok. Oo. Kaya sabi ko, himala, hindi pumutok yung kuwan ko kasi sa lakas ba naman ng impact. Ngayon, habang nililinis ko yung kubo ko, doon ko nakikita yung kama ko. Yung kama ko naputol. Doon ako napaiyak. Sabi ko, hindi na lumuha ako doon. Sabi ko, sus, kung hindi ako inuutusan ni team leader ko, malamang katawan ko ang putol. Kasi nga yung kama ko kawayan yun eh. Matigas yun eh. Putol nga. How much more na yung katawan ng tao matatamaan? Sigurado putol din. Kaya doon ako napaluha. Sabi ko, binigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon. Sabi ko, grabing dasal ko. Salamat Lord. Kasi doon kasi sa Sulo, pag alas 5 na, wala ng tao yan makikita mo sa kalsada. Parang ghost town na talaga yan. Kami naman, alas 5 pa lang, nakahiga na yan. Nagpi-Facebook, nakikontak-kontak sa pamilya, video call. Yan talaga routine namin pagkahapon na, higa na talaga yan. Pero swerte lang ako nung time na yun. Kasi, yun na nga, inutusan ako ni Sir Dulawan, kaya nagpapasalamat ko kasi Dulawan. Kasi kung hindi niya ako inutusan, siguro putol din ang katawan ko or namatay ako. Tapos noon, nag-i-school, nagkukuhan kami, nag-represer, balik kami ng Nueva Ecija,
Pagbalik namin, pagpunta namin ng Besia, 6 months kami doon na nagre-replacer. After 6 months, bumalik kami 2020. 2020 kami nag-replacer. 2021 kami bumalik ng Sulu. Pero hindi na doon sa dati naming na-assignment sa Sanda, hindi na. Nalipat kami sa may Bakong, Barangay Bakong. Ngayon, pagdating namin sa Sulu, galing nga replacer, pagdating namin sa Sulu, yun na may sabi nila, sabi ng kuan, prepare kasi may operation na naman tayo. Sabi ko, okay kasi kararating lang, operate kagad. Press na press pa, galing kami sa schooling sa replacer Kaya yun na. Prepare kami ng mga gamit, sige, prepare. Birthday ko pa yata noon Prepare. Operate. Nung nag-operate na kami, sa yung area kasi na inoperate namin, yung Sinumaan. Kasi allegedly, may info na may mga armado sa baba ng Sinumaan, sa may gubat na, kasi sa taas ng Sinumaan, yung pinaka-hill niya, may detachment doon, may mga military doon. Tapos dito kasi malaki kasi yan dito sa may paanan niya, allegedly may mga armado na namumonitor ng natin yung mga drone. Kaya yun na, kinandakan namin ng operasyon. Nung nagkandak kami ng operasyon, kasi kailangan talaga sana ma-hit namin dapat bago magdilim, ma-hit namin yung kahit hindi, yung medyo malapit na kami sa target. Wag ang nangyari kasi noon, kaya hindi namin siya na-hit agad kasi yun nga, gabing tirik, matirik talaga. Kaya yung tropa is simple mabibigat yung dala, may nag-back down. Kaya nahapunan kami, sabi ni Batcom, si Sir Kaido, okay, akit lang tayo ng konti, doon na tayo magpahinga. Hanap lang tayo ng harbor site. Ayun na, hanap na ng harbor site. Nung pagdating na namin doon, nakahanap na ng harbor site. So, doon na kami magpapahinga. Nagluluto para kinabukasan move na naman. So, pagdating, nung kaumagahan, move na naman. Prepare, move. Ngayon, habang nag-move kami, biglang nag-halt. Maya-maya, nung nag-halt kami, may narinig kami na aso na parang umiiyak ba? Parang yung iyak niya parang sinaktan, parang sinipa, ganun. Narinig namin, sabi namin sa radyo, sir, puro info, may narinig na aso, parang sinipa, sir. Kaya sabi ni Batcom, ingat lang kasi baka may laman to. Kasi yun nga, yung aso, umiiyak So, ang ginawa namin, dahan-dahan lang yung move kasi alert na Pagdating namin sa unahan, biglang may pumutok. Isang putok lang. Bang! Nung pumutok na siya, sabi na, ano yun? Parang natapilok yata o na-discriminate firing kasi isa lang putok mo una. Maya-maya, pero seconds lang, maya-maya, yun na, volume fire na. Yun na, boom! Kadami na. So ngayon, ang ginawa namin kasi kami yung tail scout Tail scout kami nung time na yun So, tawag sa radyo, maneuver to the right. Kinuha namin yung isang high ground. Kasi dito sa gilid High ground dito sila banda sa may low ground kunti. Inikutan namin yung high ground na yan, inakyat namin. Nung pag-akyat namin sa high ground, yun na. Pero pagdating namin doon, wala na. Negative na, medyo may putok na lang pang ilan-ilan na. Tak, marinig na lang namin yung Allahu Akbar. Parang pa-withdraw na sila. Tapos, ang
Yun na, nung nagsisearch na kami, yun na-recover na yung bag may bag kaming na-recover. Hindi man ako ang naka-recover, pero yung tropa. Na-recover nila yung bag, kaldero, tsaka mga magasin, mga, yung ulam nila, ay itlog. Ah, yun na, ganito kasi yun, yung, bago yung putukan pala, yung lead scout namin, pagdating niya sa unahan, may nakita siyang dalawang tao na nakatalikod sa kanya na nagluluto. Yun na, nagluluto ng itlog pala, itlog. Kaya, yun na yung nung unang putok, positive talaga na tinamaan yung kalaban. Kasi, sa intel reports kasi, dalawa kasi ang namatay. Hindi lang na-recover yung kasi grabe yung grupo ni Radulan Sayron. Parang sanay na talaga sila sa yung pag naputukan sila kung ano yung gagawin nila. Kasi nung pumutok kami, grabe yung volume fire. Kahit saan-saan na kami nagsuksok kasi Allahu Akbar na sila eh. And then, yun na nga, pag volume fire na nila, habang nagbo-volume fire sila, yung dalawa na natumba, kasi positive yung dalawa eh, na tinamaan kasi hindi na mga 20 meters lang, 10 meters ganun. Hindi, basta malapit lang nung pinutukan ng lead scout. Kaya habang nagbo-volume fire sila, may gumagapang. Ginagapang na yung wounded nila or yung tamaan. Ginagapang nila yan. Tapos, isinasakay nila sa sa may, tawag nito, yung trapal. Yung trapal, yung laminated sacks. Tapos, para mabilis nilang ma-exit yung tao, nilalagay sa laminated sacks, tapos hinihila. Kasi madulas yun eh. Hila nila. Kasi nung pag-search na namin, yun na, tapon-tapon na yung bigas eh. Tapos, parang, yung, yung trail, parang, may bakat siya na hinihila talaga nila yung tao na natamaan doon sa yung sa encounter na yun. And then, pagkatapos nun, pursuit kami, sinusundan namin yung tracking na yun, yung saan na hinihila, sinusundan. Pagdating na sa unahan, yun na. Ganun sila kagaling, kasi yung truck nila, biglang nawala, hindi mo na alam kung saan eh. Biglang may tracking, tapos pagdating sa unahan, nawala. Doon mo maisip na, paano nila ginawa? Na hindi mo masundan, kasi wala talagang ka-trackings. Maulan pa yun nung time na yun. Siyempre, may trackings talaga yun. And then, yun na. Yung na-recover, bag, mga magasin, tapos yung kaldero nila, na-recover na namin. Tapos, nung sinesearch na namin yung bag, may pera, pero konti lang. Yung pera nun is nasa 1,500 yung na-recover namin dun sa bag na nilagay. Ngayon, nung tinawag na sa taas, sa radyo na ito, yung recover na items, sinabi na namin, yun na, no? Ang response doon, allegedly, yung bag na yun yung daladala ni Radulan Sayron. Kadalakad niya, daladala niya yung bag na yun. Si Radulan Sayron talaga yung may-ari ng bag. Yun ang sabi ng mga intelligence natin, o yung mga nasa loob. Yun daw talaga yung daladala ni Radulan Sayron. Yun na. Mahirap talaga. Mahirap sa sulo. Kasi
Ah, dahil sa Sulu kasi matatapang talaga yung mga warriors nila. Tapos sanay na sa bakbakan, alam nila kung paano nila laruin yung encounter. Akala mo, akala mo mag paisa-isa na lang putok. Pero nagmamaneuver pala, akala mo palayo na. Nagmamaneuver pala. Kasi kung marami sila, babanggain talaga kayo. I-pin down talaga kayo. Pero kung sa palagay na tagilid sila, aalis naman sila. Hindi naman nila kaya din. Tatakbo sila. Lalo na pagka, yun na, magsiliparan na yung mortar, kanyon, at saka yung RG natin. Yan ang reference namin eh. Pag puputok na yan sila, withdraw na talaga. Lalong-lalo na pa yung MG. Pag marinig na nila yung MG na approaching na, coming na, tug. Yan na. Allahu Akbar na yan sila. Basta pag magsigaw na yan na sabay-sabay, Allahu Akbar. Pasibat na yan. Tapos minsan-minsan na lang yung putok, pak. Yan na, sisibat na yan sila. Yun na, pag susundan mo, yun nga, nawawala yung mga trackings. Hindi mo sila masundan kasi yun na, wala kang makitang trackings eh. Magaling sila magkuha ng trackings nila. Makuha sila, matawag to, madisiplinado. Kahit sila Abu Sayyaf, sila disiplinado. Kasi makikita namin sa harbor site nila, yung mga harbor site, yung kung saan kami na-enkwentro, yung harbor site nila, naka-arrange eh. Yung kalat nila, naka-arrange. O, yung tulugan nila, naka-arrange. Yung mga kawayan na pinaglalagyan nila ng gamit. Iligpit nila yan, itago. Kung maaari, basta malinis sila. Hindi sila makalat. Yun ang disiplina sa grupo ni Radulan Sayron. Disiplinado talaga siya. Kasi si Radulan Sayron kasi stricto siya pagdating sa kuwan. Sa mga tao niya. Ayaw niya yung manigarilyo. Unless doon kay sa grupo ni Hatib Hadjan, kahit anong gawin mo doon, authorize. Pugot ulo. Yung kadalasan kasi pag mag-operate kami, may makikita kaming mga kuan eh. Yung mga basta yung mga parang kuan nila, yung mga bisyo nila nakikita namin. O kaya pero sa grupo ni Radulan Sayron disiplinado. Kasi yung grupo kasi ni Radulan Sayron, halos mga kasama niya diyan, kamag-anak niya, pamangkin niya, kamag-anak, halos sa grupo ni Radulan Sayron is kamag-anak niya, kaya nakukontrol talaga niya yung tao niya. Yun yung grupo ni Radulan Sayron. And then, yun na yung last na encounter ko, yung time na yun. Kaya, sa isip-isip ko, mahirap talaga, grabe ang challenging doon sa para lang makuha at matamasa ng taga-Sulu yung kapayapaan, yung kapayapaan na tinatamasa nila ngayon. Buwis buhay yan. Maraming sundalo ang namatay, maraming gera, maraming pamilya ang nasira, maraming kabuhayan ang nawala. Kaya mahirap ang sitwasyon sa Sulu that time. Unless ngayon is sa awa ng Diyos na nawala na yung threat, yung takot ng mga tao dati is nawala. Yung napunan yun ng napunan ng saya, napalitan yung kalungkutan, na pumalit yung kasaganaan. And sa ngayon, yung Sulu is kahit saan ka pumunta doon, kahit mag-jogging ka pa kahit saan, okay lang. O wala nang mangyayari sa'yo. Hindi tulad ng una, is 200 meters, bawal na kaming lumayo sa kampo. Kasi
pag makalayo ka sa kampo, may posibilidad na hindi ka na makabalik. I-snipin ka. Yun ang buhay ng isang special forces nung time nung 2018 to 21. Na ultimo magbili ka lang ng pagkain mo sa bayan, may kasama ka pang tangke. May 2 tangke pa, tapos ilang 6x, magbili ka lang ng pagkain mo. Ganun katindi yung naranasan namin sa Sulu. Hindi kami makagalaw-galaw ng yung hindi tulad sa ngayon, pwede na. Kahit saan kami pumunta, kahit mag-jogging, kahit magmotor na lang kami papunta ng bayan, magbili kami ng pagkain, kahit isang 6x, isang km na lang, wala na kaming kasamang mga bakal. Yun na, sabi namin okay na ang Sulu. Peaceful na ang Sulu. At yun na, unti-unting na-improve. Marami ng mga tourist destination na binuksan. And then yun na, yung mga opportunities sa Sulu is parami na ng parami. Gaano ka ka-proud, Mr. Patrimonio, na nakaambag ang Special Forces sa kapayapaan ng Sulu? Kumbaga sir, bali yung proud sir is kung may lalagpas pa doon sa proud sir is ano yung tawag doon sir, yung very proud talaga kami sa bilang isang special forces. Kasi simula nung dumating kami doon sa Sulu, isa lang yung tanong namin sa mga civilian, kapgo. Ang tanong namin is may pag-asa pa bang maging peaceful ang Sulu? Ang sagot na sa amin, wala na sir. Wala nang pag-asa. Kasi yun na nga. Kasi nagisnan kasi nila yung Sulu. Kasi kahit ako, aminado ako kasi hindi pa ako sundalo, bata pa ako, naririnig ko na yung Sulu eh. Ilang unit na, kahit sino-sino na dyan. Marami nang namatay, hindi pa rin na peaceful. Naging sundalo na ako, nakabalik ako, nakapunta ako sa Sulu, magulo pa rin. Basta, kaya proud ako kasi sa sinabi nila na hindi na kaya i-peaceful, katagalan kasi bilang isang special forces, ang pinagmamalaki ko kasi is yung marunong kami sa yung makipaghalubilo sa mga civilian, yung ngiti, bati, yun lang ang puhunan namin dun eh. Kasi nung that time, pag mag-checkpoint kami, pag dumadaan yung mga civilian, pag mag-checkpoint kami, walang ngumingiti dyan. Parang takot lahat. Naisip namin, ano ba itong nangyari sa lugar na to? Bakit parang ang mga civilian takot? No? Ngayon, ang ginawa namin habang nag-checkpoint, pag may dumadaan, greet lang, Assalamualaikum. Kaway, ngiti bati, hello, Assalamualaikum, mag-ingat kayo. Yun lang yung routine pag checkpoint namin. Yun, yung mga matatanda, especially yung matatanda, dapat talaga respect. Tsaka yung mga bata, yun, sige, Assalamualaikum, kada umaga yan. Pagbalik na, ganun pa rin, hindi kami nagsasawa nun. Hanggang siguro na-realize nila na yung sundalo is hindi kaaway, kaibigan. Kasi yun na nga, yung sa ginawa namin, malaking impact talaga yun. Kasi yung mga tao sa Sulu kasi is parang nagkulang sila dun, parang kulang sila sa yung pag hindi mo sila alagaan, kung hindi mo sila pansinin, hindi mo sila, parang gusto nila ba na makita din sila ng iba, kahit sabihin natin na may mga abusayap sa lugar nila, hindi naman sila lahat abusayap eh. Yung mga civilian na yan is biktima lang yan. Kaya kailangan
parang hindi siya i-generalize ba na mga kuan yan. Hindi. Kasi may yung mga tao sa Sulu is mapagmahal din yan. Pag sinabing kaibigan, kaibigan mo talaga yan. Hindi ka iwanan yan. O ipagtanggol ka yan. Kasi marami na kami naging kaibigan sa Sulu eh. Yung mga Muslim, mga halos doon, tausug eh. Mababait man yung iba. Eh, nagkataon lang siguro na may Abu Sayyaf nga. Dahil nga sa Abu Sayyaf, yun na nga, nasisira yung iba, kahit hindi naman sila Abu Sayyaf, nadadamay sila. Kaya, kailangan talaga na huwag i-generalize. Oo. Dapat yung pagtuunan din ng pansin. Kung dapat yung problema nila is ma-address. Dapat yung matugunan. Oh. Isa doon yung kahirapan. Dahil sa gira na yun, wala. Kawawa yung mga tao. Kaya so very proud ako kasi after 18, na peaceful siya. Yung wala na talaga encounter 2022. 2022, wala nang operasyon yan eh. Kasi hindi na kami pinagpa-operate ng brigade. Kasi wala nang kalaban. Kaya, I'm so proud na bilang isang special forces na kahit papaano is may naambag kami doon sa Sulu. Isa na doon yung mga balik barangay, balik sityo, tapos yun na, yung pakihalo-bilo sa mga sibilyan. Yung pinapaintindi mo sa kanila kung bakit kayo nandun. Eh, basta kami, lagi talaga naming sinasabi na hindi kami naparito para makipag-gera sa inyo. Pumunta kami dito para malaman namin kung ano ba talaga yung problema, bakit magulo talaga sa lugar nyo. Kaya yun na, nakakaintindi sila. Eh, yung tausug mabilis makaintindi. Madali silang alam nila yung kuan, pag alam nila na sincero ka, pag alam nila na sincero talaga yung paglapit-lapit mo sa kanila, yung pakipaghalubilo, eh mamahalin ka rin ng mga tao doon. Ganun yun sa Sulu. Maliit lang siya na lugar, madali siya, tawag nito, maliit lang siya na lugar pero magulo eh. Pero sa ngayon, yung Sulu is welcome na. Kahit sino pwedeng pumunta doon sa Sulu kasi peaceful na sa zero ko na siya eh. Yung pagkakalam ko zero, wala na talagang Abu Sayyaf. Oo. Medyo masaya na ang pamumuhay sa Sulu. Tapos proud kami na special forces na karating sa Sulu. And then ngayon, nagpapasalamat din kami sa mga tao doon sa kung saan kami na-assign dati na dahil sa pagtulong nila sa amin is nakamtan natin yung kapayapaan, wala nang gulo. Maraming salamat sa kanila at andyan sila sa amin kung may mga kailangan kami, may mga itatanong kami is nasagot naman nila at nakakatulong sila sa ang civilian doon is isa din sa napakalaking ambag kung bakit yung Sulu is sa ngayon is wala nang kalaban. Masaya na ang pamumuhay ng mga tao. At doon lang nagtapos yung kwento ko. Maraming salamat.